Napakalakas ng hangin. Marami ako nakikita mga nagliliparang yero. Ang lakas ng bagyo. Ayun! May nilipad na namang maliit na punong kahoy. Dito ka lang sa loob, anak. Iwasan mo ang lumapit sa mga salamin. Baka sumabog, delikado. Opo, Mama. Kawawa naman ang mga taong naninirahan sa mga bahay na yun. Kung nakinig lang sila sa mga otoridad na lumikas, kahit dito sa ating bahay. Ngayon, di sila makakilos para lumikas dahil sa lakas ng hangin. Delikadong lumabas. Tama ka. Ngunit matagal na simula na maranasan muli ang malakas na bagyo ng mga tao. Pero huwag kang mag-alala. Kung sakali mo may kumatok o manghingi ng tulong, bukas ang ating tahanan. May mga nakahanda ng pagkain at damit dito. Opo, Mama. Tutulong din ako. Marami akong damit at mga pagkain sa kwarto. Napakabait naman ng anak ko. Sandali lang, anak ko, ha? Mukhang tumatawag ang iyong papa. Sasabihin ko lamang ang mga pangyayari dito. Alam mo namang matagal pa siya bago makauwi dito sa atin. Dahil may inaasikaso siyang negosyo sa Australia. Opo, Mama. Sabihin mo po kay Papa na nasasabi ko ulit ako makita siya. Gusto ko na po ulit makalaro siya, Mama. Oo naman, anak. Kung may oras pa siya, gusto mo ba siyang kausapin? Opo. Sige, anak. Sandali lang, ha? Oh, Noel, kumusta dyan? Oo, ang lakas nga ng bagyo. Pero maayos lang kami dito. Hindi naman. Wala namang problema. Nakakatakot sa labas. Kung hindi man laki ang bahay namin, ganun din ba ang mararanasan ko? Teka, may bata ako nakita dun sa malaking puno. Sandali, bakit pula ang kanyang mga mata? Namamalikmata lang ba ako? Mama! Mama! Anak, ano? Bakit ka sumisigaw? Mama, may nakita akong batang pula yung mga mata. Pula ang mga mata? Anong ibig mong sabihin? Doon, sa may malaking puno. Sa puno ng balete? Wala naman, anak. Halika, huwag ka masyadong lalapit sa mga bintana. Baka may tumalsik na mga kahoy galing sa puno. Namamalikmata lang ba talaga ako? Pero ang kanyang itsura, maitim, pula ang mga mata. Anong klaseng nilalang siya? Naniniwala ka din bang hindi lahat ng halimaw ay masasama? Minsan kung sino pa ang may magandang kuti sa kalindog, sa kanila kapag dapat maging alerto. Minsan may mga dumadating sa ating buhay na akala natin ay kakampi natin sila, ngunit kalaunan, huli na pag nalaman natin na may masama na pala silang binabalak. Kung sakaling may makita kang estranghero at kinakailangan ng tulong, tutulungan mo ba? Kahit na hindi mo alam kung ano ang nakaraan nila. Naiintriga ka din ba kung ano ang nakita ng batang babae sa likod ng malaking puno? Halina't pakinggan natin ang buong kwento. Kakaiba ito at paniguradong mapupuno ng aral at tensyon ang iyong araw. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at sa buong team ng Sitio Pangil. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Rosemary. Isa ko sa matagal na tagapakinig ng inyong channel. Nagpapasalamat akong isa din ako sa mga napili na magbahagi ng kwento tungkol sa mga kababalaghang nangyayari noon na mukhang nakakalimutan na natin ngayon. Ako'y apo ng isang milyonarya na naninirahan noon sa Visayas. Nandito na kami ngayon naninirahan sa Bicol. Maraming iba't ibang kwento sa akin si Lola kung bakit kami lumipat ng tirahan. Ang unay dahil nandito na ang kanyang negosyo. Ngunit kalaunan napapansin kong hindi ito ang dahilan dahil hanggang ngayon pa din naman may negosyo pa din siya doon at minsan niya bumibisita siya. Sinubukan kong sumama sa kanya ngunit kailanman hindi pa pumapayag si Lola. Hanggang isang araw, may nakita akong larawan, dalawang batang magkaakbay. Mukhang litrato ito noong kabataan pa ni Lola.
Napatitig ako sa babaeng kakbay ni Lola at nagulat ako nang mapansin kong may kakaiba itong itim na anino sa likod. Sinabi ko ito kay Lola at doon na siya naglakas loob na sabihin sa akin ang nangyari sa kanya. Noon, labis akong nagulat sa kanyang ikinuwento sa akin. Hindi ko alam na totoo pala ang mga nilalang na tulad ng nakilala niya. Simula noong ikwento ito ni Lola hanggang mawala na siya sa mundo, 2 taon na ang nakakalipas. Hindi ko pa din makalimutan ang kanyang kwento. At nang marinig ko ang mga kwento sa inyong channel, nagkaroon ako ng lakas ng loob na sabihin din ito sa inyo. Isa sa mga dahilan ay upang manatiling nakaukit sa mga nakikinig nito ang kwento ng aking lola. At bago ko pa man maunahan kayo sa daloy ng kwento ng aking lola, sisimulan ko na ito. Tatawagin ko na lamang siya sa pangalang Anita. Ngunit bago ang lahat, nais ko lamang malaman kung ilang buwan na kayong nakikinig sa Sitio Pangil. Ako, 6 na buwan na. Mama, ang dami nasirang bahay. Grabe ang pinsala ng bagyo. Nakakaawa ang mga tao. Wala na silang titirahan. Tama ka, anak. Halika. Tulungan mo akong dalhin itong mga damit at pagkain. Ibibigay natin ito sa mga kapitbahay nating nangangailangan ng tulong. Kahit sa ganitong kaliit na mga bagay man lang, ay makatulong tayo. Sige po, Mama. Ako na po ang magdadala nitong damit. Dahan-dahan lang, anak. Baka madapa ka. Madami pa naman yung dala mo. Opo, wag po kayong mag-alala. Magandang umaga po. Meron po kami mga damit at pagkain dito. Kung gusto niyo pong kumuha, kuha lang po kayo. Narinig ko ang papuri at pagpapasalamat ng mga tao sa aking pagtulong. Masaya akong ngumiti sa kanila at tumulong sa pagbibigay. May niluto si Mama at ang matagal na naming katulong si Aling Eva at iba pang mga katulong na lugaw. Ito ang nagsilbing agahan namin sa umaga. Habang nagbibigay ako ng pagkain, biglang nahagip ng mata ko ang isang batang nakatingin sa akin. Ang payat niya't madumi ang katawan. Agad akong naawa at lumapit sa kanya. Nang makita niyang lumalapit ako, bigla siyang nagtago sa likod ng malaking puno, kaya napahinto ako sa paglalakad. Magandang umaga sa'yo. Ako si Anita. Huwag kang matakot. Nandito kami para tumulong sa'yo. Huwag kang lalapit. Ayos ka lang ba? Hindi ako lalapit. Ngunit sana maniwala ka, handa akong tulungan ka. May pagkain kami to, no? Baka gutom ka na. Ayokong saktan ka. Lumayo ka sa akin. Saktan? Hindi mo ako sasaktan. Pwede mo nga ako maging kaibigan eh. Anong pangalan mo? Ako si Sarah. Hindi ka ba natatakot sa akin? Natatakot? Bakit naman? Madumi ka lang dahil sa putik. Ngunit di naman nakakatakot ang iyong itsura. Halika, Sarah. Tutulungan ka namin. Nasaan ang pamilya mo? Wala na akong pamilya. Wala ka ng pamilya? Dahil ba sa bagyo? Pasensya na. Kahit wag mo muna sagutin ang tanong ko. Hawakan mo lang kamay ko at sasabihin ko kay Mama na dito ka lang muna sa amin tumuloy. Malaki naman ang kwarto ko eh. Pwede tayong magsama doon. Pagkasabi ko noon, unti-unti siyang lumabas sa likod ng malaking kahoy at nakita ko ang kanyang nag-aalala ngunit inosenteng mukha na tumitig sa akin. Ngumiti ako at inilahad sa kanyang aking kamay. Kukuhanin na sana niya ito nang biglang hinawakan niya ang kanyang ulo at malakas siyang napahiyaw. Agad akong lumapit sa kanya at sinalo siya bago pa man siya bumagsak sa lupa. Nawalan siya ng malay. Lumingon ako kay Mama na nagbibigay ng lugaw at sumigaw upang manghingi ng tulong. Agad naman na lumapit sa akin si Mama at tinulungan akong dalhin si Sarah sa loob ng bahay. Anong nangyari sa kanya, anak? Di ko po alam, Mama.
Kinakausap ko lang siya kanina. Papapasukin sana siya dito sa bahay. Biglang nawalan siya ng malay. Mukhang dahil ito sa naranasan niya nitong bagyo. Nasaan kaya ang mga magulang niya para masabi natin nandito siya at ginagamot na? Ang sabi niya, wala na siyang mga magulang. Ganun ba? Naku, kawawang bata. Naaawa din ako sa kanya, Mama. Iniisip ko, paano kung ako ang nasa sitwasyon niya? Hindi ko kayang mabuhay ng mag-isa. Shh, anak, nandito lang ako. Hindi ako lalayo. Ayoko mawala ka, Mama. Kayo ni Papa. Hindi mangyayari yan. Huwag ka mag-alala. Mama, pwede bang mangayin ng pabor? Ano yun, Anida? Gusto ko po sana dito manuluyan mo na si Sarah. Sarah? Yan ba ang kanyang pangalan? Opo, Mama. Gusto ko, dito lang muna siya dahil alam ko wala siya ibang pupuntahan. Naawa ako kung hayaan lang natin sa silabas mamuhay na mag-isa, Mama. Anak, masaya akong ganyang kalambot ang iyong puso. Kung wala na siyang magulang at matutuluyan, oo naman, pwedeng-pwede. Malawak ang ating bahay. Walang problema kung dito na siya titira. Talaga po? Maraming salamat, Mama. Oo, anak. At alam ko magiging masaya ka dahil noon pa man gusto mo magkaroon ng kapatid at kalaro. Totoo po. At gusto ko di ipadama sa kanya ang pagkakaroon ng isang pamilya. Sarah, magiging mabuti akong kapatid sa iyo. Pangako. Niyakap ako ni Mama at tinalikan sa noo. Ramdam ko ang saya sa kanyang puso. Mayaman man kami, ito ang nag-iisang kakulangan sa buhay namin. Ang magkaroon ng isa pang anak upang magkaroon ako ng kasama at kaagapay sa buhay. Sinubukan na nila ni Papa ngunit hindi na muli sila biniyayaan. Kaya masaya ako ngayong nagtagpo kami ni Sarah. Parang may kung anong koneksyon sa aming dalawa kaya gusto ko siyang makasama. Simula noong araw na yon, naging mas malapit pa kami ni Sarah sa isa't isa. Lumipas ang 5 taon, ganap na kaming mga dalaga ni Sarah. Ngunit kahit ganoon, walang nagbago sa aming dalawa. Bakasyon na ngayon, nag-aaral ako sa aming bayan at si Sarah naman ay nanatili lang sa bahay. Hindi pa daw siya handa na pumasok. Nirespeto naman namin ang kanyang desisyon. Tinuturuan ko naman din siya paminsan-minsan, lalo na sa pagbabasa. Lalabas lang muna ulit ako, Anita. Ngayong araw ba ulit ang pagpunta mo sa puntod ng iyong mga magulang? Oo, ngayon. Pero wag kang mag-alala, babalik ako bukas. Ayos lang ba talaga na gabi ka pupunta? Parang delikado kasi. Hindi, ilang taon ko na din tong ginagawa. At saka mas mabuting gabi, dahil walang ingay galing sa mga tao. At parang nararamdaman ko ang presensya nila. Gusto mo bang sumama ako? Ha? Hindi, wag! Ako lang dapat! Ang lakas ng sigaw mo Palagi ka na lang parang gulat kapag sinasabihan kitang sasama ako. Gusto ko lang naman sumama para may karamay ka. Alam ko kasing nalulungkot ka. Hindi, ayos lang. Mas gusto ko mag-isa. Hayaan mo, sa susunod isasama na kita. Sige, sabi mo yan ha? At kung yan ang gusto mo, basta palagi mong tatandaan na nandito lang ako ha, kami ni Mama. Maraming salamat. Sabihin mo na lang din si Mama na dadalaw ako sa mga magulang ko. Baka hanapin niya ako. Oo naman, walang problema. Andun siya ngayon sa taungan ng barko. Uuwi ngayon si Papa. Talaga? Ilang taon na din siyang hindi umuwi base sa kwento mo. Sa wakas, magkikita na din kayo. Oo, at masaya din ako makakita niya din ikaw. Paniguradong masaya din siya kapag nakakita ka. Medyo nahihiya nga ako eh. Huwag kang mahiya, pamilya mo na din kami. Ang mama ko, mama mo. Ang papa ko, papa mo din. Ang swerte ko talagang naging kaibigan kita, At Anita. naging kapatid. Masayang tumango si Sarah bago tumingin sa langit. Nakita kong napako ang kanyang mga mata sa maliwanag na sinag ng buwan. Tumingin siya sa akin at bigla kong nakitang naging pula ang kanyang mga mata. Napakunot noo ako at napapikit. Pagtingin ko muli doon, normal na ulit ito.
Ngumiti sa akin si Sarah saka umalis na papasok sa madilim na daan. Napaistatwa ako sa aking kinatatayuan. Hindi ko alam kung guni-guni ko lamang yun. Bigla kong naalala ang batang nakita ko din noong may mapupulang mga mata. Napailing na lamang ako at pumasok sa bahay. Sinalubong ako ng manang Eva na may dalang gatas kasabay ng pagkarinig ko ng humihintong kotse. Agad na lumawak ang aking ngiti at tumakbo papunta sa pinto. Papa! Anita, aking anak! Oh, dahan-dahan lang, baka madapa ka. Ang laki na ng aking prinsesa. Halos 6 na taon akong hindi nakauwi. Pasensya na aking anak. 6 na taon din ako nangungulila sa iyo, Papa. Akala ko na 1 buwan ka lang sa ibang bansa. Marami kasi akong kailangang asikasuhin, anak. Alam mo naman ang trabaho ni Papa, hindi ba? Opo, kaya ayos lang po kahit matagal ka hindi nakabalik. Pero ngayon nandito ka na, masaya na po ulit ako, Papa. Ang sigla-sigla po din ng anak ko. Ay, kumusta ang pag-aaral? Ayos lang po. Nagiging isa pa din ako sa estudyante may medalya. At dahil dito, may regalo po ba ako, Pa? Oo naman. Teka, hindi ko pa pala nasabi sa'yo. Kasama ko ngayon ang iyong lolo, si Lolo Fernando. Alam kong hindi mo pa siya nakikita simula nang isilang ka. Ngunit palagi kitang naikikwento sa kanya. Si Lolo? Ang nasa litrato po ninyo noon? Oo nga pala. Nakita mo na siya sa litrato. Oo, anak. Magmano ka muna kay Lolo, ha? Magandang gabi po, Lolo Fernando. Mano po? Magandang gabi din na po. Pasensya ka na't ngayon lang ako nakabisita sa iyo. Doon kasi ako nanirahan muna sa Saudi. Nag-ipon ng pera hanggang makapagpatayo din ng sarili kong negosyo. Ngumiti ako. Nanginginig na ang kanyang mga kamay. Hindi ako halos makapaniwala na sa edad niyang yan nagagawa pa niyang magnegosyo. Mas lalo akong nagkaroon ng inspirasyon. Alam kong nasa lahi namin ang pagkakaroon ng talino at humawak ng mga negosyo. Inalalayan ko siya papasok sa bahay. Sinalubong kami ng maraming katulong at kinuha nila ang mga gamit na dala nila mama. Napansin kong panay ang tingin ni Lolo sa aming pader. Parang may hinahanap. Biglang lumingon siya sa akin kaya ngumiti ako. Umiwas lamang siya ng tingin sa akin at inalalayan siya paupo sa sopa. Anak, maaari mo ba kaming ipagtimpla ng tiyaan ng lolo mo? Opo, Papa. Walang problema. Sandali lang po, ha. Mabuti na lang. Ako ang inutusin ni Papa sa pagtimpla ng tsaa para sa kanila. Masarap naman daw ako magtimpla nito, sabi din ng mga katulong. Bango ng aroma. Sayang wala ngayon si Sarah. 2 pala naghihintay sa kanya. Pero ayos lang. Bukas na lang. Papa? Lolo? Amelia, nandito pa ba ang daan na hinahanap ni Lolo? Anong daan? Hindi ba't sinabi ko na sa inyong tigilan nyo na ang binabalak ninyo? Tumahimik ka, Amelia. Alam mo kung anong kailangan. Nagkakaroon na ng problema ang ating negosyo. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat ng ito. Alam mo kung saan, hindi ba? Ikaw ang inatasan namin ni Lolo na baguhin ang bahay na ito. Kaya alam kung alam mo kung nasaan ang daan. Sabihin mo sa amin. Hindi ito ang tamang oras sa pag-aaway. Amelia, kinakailangan mong sabihin sa amin kung nasaan yon. Yun lang ang paraan upang mas yumaman tayo. Ano pinag-uusapan nila? Anong daan? Oh, ay apo, nandyan ka na pala. Lolo? Kadarating ko lang po. Eto na po ang tiyaan nyo. Eto din po, Papa. Ang sarap naman ito. Masaya po ako na gustuhan nyo. Anak, alam kong pagod ka na. Magpahinga ka muna sa iyong kwarto. Ako nang bahala dito. Ayos lang po ba lahat? May problema po ba? Wala naman, anak. Ayos lang ang lahat. Huwag kang mag-alala. Opo. Sige po, Papa. Tumalikod ako at naglakad papunta sa aking kwarto. Hindi pa din mawala sa aking isipan ang sinabi nila Lolo at Papa. Gusto kong bigyan nila ako ng sagot, ngunit alam ko ding hindi nila ito sasabihin sa akin ngayon.
Pagkasarado ko ng pinto, agad akong napahiga sa kama at tumingin sa kisame. Kahit ang pagpapakilala ko kay Sarah ay nakalimutan ko na. Kung totoo mang nalulugi na ang negosyo namin, gusto kong malaman kung anong paraan ang sinasabi nila upang mabawi ang lahat. Dahil sa lamig ng hangin, hindi ko na malayan na nakatulog na ako. Ilang oras ang nakakalipas, biglang nakaramdam ako ng haplos sa aking mga kamay. Gusto kong buksan ang aking mga mata, ngunit hindi ko magawa. Biglang may narinig akong sigaw kaya mas lumakas ang tibok ng puso ko. Pinagpapawisan na ako ng malamig hanggang sa may tumapik sa pisngi ko dahilan para magising ako. Anita, ayos ka lang? Nanaginip ka ba ng masama? Umaga na. Hindi ko alam. May narinig akong sigaw. Sigaw? Anong ibig mong sabihin? Sa panaginip? Hindi ko alam kung panaginip ba yun. Ngunit kakaiba sa pakiramdam eh. Parang totoo. Huminga ka ng malalim. Ayos lang ang lahat. Nandito na ako. Salamat sa paggising sa akin ha. Kanina ka pa ba dumating? Kumusta? Oo, kaninang madaling araw ako pumasok. Ayos lang. Nakausap ko naman ang mga magulang ko ng maayos. Nagkita na ba kayo ni na Lolo at Papa? Lolo? Oo. Kasama siya sa pag-uwi ni Papa. Halika, papakilala kita. Paniguradong magugustuhan ka din nila. Sigurado ka bang ayos na akong ipakilala ngayon ha? Oo naman. Tsaka bakit naman hindi ngayon? Halika na. Saktong kakain na din tayo. Oh, ay nakatulong. Tinatawag na daw tayo. Sige. Hinila ko papunta sa sala si Sarah. Ramdam ko ang pagkailang niya. Naiintindihan kong nahihiya siya sa lolo at papa ko, lalo't ngayon lang sila magkikita. Ngunit alam ko namang tulad namin ni Mama, magugustuhan nila si Sarah. Pagkarating namin doon, nakita kong magkaharap sa lamesa si Papa at Lolo. Bigla kong narinig ang usapan nila kagabi. Napakagatlabi na lang ako sa kapatuloy pa din na naglakad papalapit sa kanila. Lolo, Papa, magandang umaga po. Mano po? Magandang umaga din po. Oh, anak. Sino tong kasama mo? Kaibigan mo ba? Kaklase mo? Hindi po, Papa. Hindi ba sa'yo nakwento ni Maman tungkol sa batang pinatuloy sa atin? Siya yun, si Sarah po. Oo nga. Nasabi yun ng mama mo sa akin noon. Nakalimutan ko. Pasensya na. Magandang umaga din sa'yo, Sarah. Saan galing ang batang ito? Lolo, nung pagkatapos ng malakas na bagyo noon, natagpuan po namin siya. Wala na po siya mga magulang eh. At napagpasya namin ni Mama na patuloyin siya dito. Ganun ba? Mukhang may kamukha kaya. Mabait pong bata si Sarah. Para ko na po siyang kapatid nga eh. Hindi ko na nararamdamang mag-isa lang ako dito sa bahay, Lolo. Ganun ba? Hindi lahat libre dito, Iya. Po? Lolo, kadadating ko lang, pasensya na. Huwag mo namang takutin ang bata. May ginagawa ba ang batang yan dito? Masyadong marami tayong dapat pagkagastusan para may dumagdag sa pamilya natin. At hindi ko siya tinatakot. Sinasabi ko lamang ang katotohanan. Patawad po. Hindi. Lolo, hindi na niya kailangan magbayad. Hindi naman siya pabigat dito. Yun lamang ang gusto kong marinig. Ay, may dapat kaming pag-usapan ni Noel. Doon muna kayo. Naramdaman ko ang paghawak ni Sarah sa aking braso kaya lumingon ako sa kanya at matamlay ng umiti. Nahihiya akong ganoon ang trato sa kanya ni Lolo, ngunit pinilit kong manahimik dahil alam kong may kinakaharap silang problema ngayon. Hinawakan ko ang kamay ni Sarah sa katumingin kay Mama na nakatungo at mukhang may gustong sabihin. Nang mapansin niya ang titig ko, lumingon siya sa akin at sabay kaming inakbayan ni Sarah papunta sa aming kwarto. Anak, Sarah, pasensya na kayo ha. Mabait ang lolo mo, Anita. Mukhang hindi lang maganda ang gising niya ngayon. Huwag kayong mag-alala. Kakausapin ko sila ha. Naiintindihan ko po, Mama. Ayos lang po. Pasensya ka na din, Sarah ha.
Huwag mong dibdibin ang sinabi nila. Minsan, ganyan talaga ang Lolo Fernando ninyo. Hindi po. Ayos lang po, Mama. Hindi ko din po masisisi ang lolo ni Anita. Dahil tama namang naninirahan ako dito ng libre. Huwag mong isipin yan, Sarah. Iba ka sa mga katulong dito. Tinuturing na din kitang anak, kaya huwag ka mag-isip ng ganyan. Lalambot din ang puso sa'yo ni Lolo. Bigyan lang natin siya ng oras, ha? Opo, maraming salamat po, Mama. Halina nga kayong dalawa dito. Ang mga mababait at magaganda kong anak. Nandito lang ako para sa inyo, ha? Sige mga anak. Dito na lang muna kayo kumain ng agahan, ha? Magdadala ako ng pagkain dito. Opo, Mama. Lumingon ako kay Sarah paglabas ni Mama. Nilalaro niya ang kanyang daliri at kita ko ang lungkot sa kanyang mukha. Tinapik ko siya kaya lumingon siya sa akin. Napabuntong hininga ako sa kaumayos ng upo sa kama. Naramdaman naman niyang may sasabihin ako kaya umayos din siya ng upo. Sarah, alam ko kung bakit ganun kainit ang ulo ni na Papa't Lolo. Hindi to dahil sa'yo. Bakit? Anong ibig mong sabihin? Narinig ko kahapon na nalulugi na pala ang aming kumpanya. Nalulugi? Kaya pala sinabi ng lolo mo na hindi dapat ako tumitira ng libre dito. Tama ka, kaya sila umuwi dito. Hindi pala ang pakay nila para magbakasyon. Hindi ko alam kung gaano kalala ang sitwasyon namin. Pero base sa usapan nila kahapon, mukhang malaki ang dapat nilang bawiin. Pasensya na, Anita. Wala akong alam na pwedeng maitulong. Ayos lang. Malaking tulong niyo ang pakikinig mo sa akin. Yan lang kasi ako nakaranas ng ganito, Sarah. Sa buong buhay ko, akala ko, wala kaming problemang kakaharapin. Gusto ko sanang tumulong, kaso... Kaso baka hindi mo kaya? Andito ako, tutulong din ako. Hindi. Kakaiba kasi. Narinig ko may kailangan nilang mahanap na daan. Hindi ko alam kung para saan yun at anong meron dun. Daan? Parang tagong kwarto, ganun ba? Baka. Hindi rin ako sigurado eh. Pero paano kung hanapin natin yung daan na yun para matulungan natin sina Lolo at Papa? Yun din ang naiisip ko. Pwede. Pumasok si Mama dala ang 2 plato. Isa ay may kanin, itlog, ginataang kalabasa at gatas. Ang isa naman ay puro preskong gulay lang ang nakalagay tulad ng pechay, repolyo at carrots. Simula nang manirahan sa amin si Sarah, hindi siya kumakain ng kahit anong ulam. Ayaw daw niya at mas nasanay sila sa preskong gulay. Hindi naman namin siya pinilit at kalaunan, mas naging normal na lang ito sa amin kapag kumakain siya. Hinalikan kaming dalawa ni Mama sa noo bago lumabas na. Ang sarap ng luto ni Mama. Ikaw hindi ka ba talaga titikim kahit ngayon lang? Hindi, ayos lang. Alam ko masarap talaga magluto si Mama. Pero pasensya na. Hindi talaga ako sanay kumain ng ibang pagkain maliban sa gulay. Ayos lang, ano ka ba? Sinusubukan ko lang naman, baka gusto mong tikman, naiintindihan ko. Tagal na kaya natin magkasama. Salamat palagi, Anita. Siyempre, ikaw pa. Ano sa tingin mo? Tutuloy natin ang plano? Pwede naman. Handa din akong tumulong. Sige, hindi ko alam kung paano magsisimula pero mamaya na natin ang isipin. Tapos na ako, ikaw ba? Ako rin. Hindi ko lang agad maubos dahil busog pa ako. Talaga? Marami ka bang kinain kagabi? Pero hindi ka naman kumain dito ah. Nagdala ako ng pagkain kagabi. Yung nasa supot. Kaya pala. Di ko yun napansin. Pero sige, walang problema. Halika na. Hugasan na din natin yung platong pinagkainan natin. Sige, tara. Lumabas kami ng kwarto ni Sarah at ang unang bumungad sa amin ay si Lolo. Walang emosyon siyang tumingin sa aming dalawa ni Sarah. Bahagyang napaatras si Sarah kaya lumingon ako sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ganito ang palagi ng ekspresyon kapag nakikita si Lolo. Bumalik ang tingin ko kay Lolo at napansin kong napako ang kanyang tingin kay Sarah. Lolo? Nandito po pala kayo. May gusto ba kayong sabihin sa amin?
Nasaan ang batang ito kagabi? Bakit hindi ko siya nakita? Bumisita po siya sa mga magulang niya kagabi, Lolo, sa puntod nila. Bumisita sa puntod ng gabi. Bakit ka sa gabi umaalis? Opo, sa mga oras po kasi yun siya komportable, Lolo. At bakit yan lang ang kinakain mo? Hilaw na gulay. Kasi po, ito pong nakasanayan kong pagkain noon. Ganun ba? Alam mo bang may naalala ako sa yung dalawang nakasalamuha ko noon? Sino po? Saan kayo pupunta? Maghuhugas po kami ng plato, Lolo. Bakit po? Ay wala. Yun lang ang mga tanong ko. Mabutit may ginagawa kayo. Hindi pwede ang mga pabigat dito. Tumalikod sa amin si Lolo at para kaming nabunutan ng tinik sa lalamunan. Sa mga oras na ito napagtanto kong hindi si Lolo kasing bait ng inaasahan ko. Hindi ko din alam kung sadyang nakakatakot lang talaga ang kanyang ekspresyon na parabang isang maling galaw lang namin ay papagalitan na kami. Tumingin ako kay Sarah na napapakagat-labi na din. Hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti. Baka nagtataka lang talaga si Lolo kung bakit wala ka kagabi. Pero ang boses niya, parang pamilyar siya. Ha? Parang pamilyar. Wala. Baka nagkakamali lang ako. Baka nga. Kasi ngayon lang si Lolo umuwi dito eh. Imposible nagkita na kayo. Tama ka. Halika na. Sige, halika na. Mamaya, mag-usap tayo ha kung paano natin mahanap yung daan na sinasabi nila Lolo. Noel, hindi ko ba talaga kayo mapipigilan sa plano ninyo ni Lolo? Baka may ibang paraan pa. Wala nang ibang paraan, Amelia. Kailangan na natin tong gawin o malulugbog na naman tayo sa utang at magiging mahirap. Paano na si Anita? Nasa kolehiyo na siya at mas kailangan ng pera para makapag-aral siya. Sandali lang, Sarah. Parang naririnig ko nag-uusap sila mama at papa. Alam ko, pero marami na namang madadamay na tao. Mga inosente. Lahat naman sila babayaran natin. Pera lang ang katapat nila. Hindi ka ba binabangungot sa mga nagawa ninyo noon? Tingnan mo ang mas malaking kahihinat na dito, Amelia. At sinasabi ko sa iyong para din ito sa anak natin. Pero kaya naman natin siya palakihin ng walang pera. Hindi na ako babalik sa buhay natin noon. Kung ito lang ang natatanging paraan gagawin ko. Ngunit paano kung hindi ito ang sinasabi ninyong swerte? Paano kung nagkataon lang? Napatunayan na natin ito noon pa, Amelia. At si Lolo, matagal niya na itong ginagawa. At hindi naman ito palagi. Isang beses lang sa 2 dekada o 3 dekada. Napatago kami ni Sarah sa pinto nang lumingon sa kinatatayuan namin si Mama. Nakita ko ang lungkot at pagsisisi sa kanyang mukha. Naguguluhan akong lumingon kay Sarah bago nagulat nang hilain niya ako palayo sa kwarto nila Mama at Papa. Dahil sa sobrang daming pumapasok sa isipan ko, wala sa sarili akong nagpahila sa kanya. Papalapit sa kwartong lolo mo. Kaya hinila kita dito sa kusina. Anita, ayos ka lang ba? Hindi ko alam, Sarah. Naguguluhan ako sa mga sinasabi nila mama at papa. Anong inosenteng tao? Anong ginagawa nila? Anong meron sa daan na hinahanap nila? Ay, kahit ako naguguluhan ako. Mukhang may tinatago silang hindi mo alam. Naninikip pa nga kang dibdib. Ayoko mag-isip ng masama pero base sa pinag-uusapan nila at sa expression ni mama, hindi ko mapigilang mapaisip na may ginawa silang karumal-dumal noon. Di ko halos matanggap na maaaring yun ay dahil sa akin. Anita, wag mong sabihin yan. Baka nagkakamali lang tayo. Sana nga, pero ibang pakiramdam ko eh. Kung ganun, anong gagawin natin? Nandito lang ako. Hahanapin natin ang daan, Sarah. Tayo ang unang hahanap. At aalamin natin kung anong sinasabi nila mama at papa. Sige, kung yan ang plano mo, nandito lang ako. Maraming salamat, Sarah. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa kung wala ka sa tabi ko.
Tumango si Sarah at nagtulungan kaming maghugas ng aming pinagkainan. Bigla namang pumunta sa kusina si Mama at nakita ko ang kanyang mga matang basa. Agad naman niya yung pinunasan nang makita kami ni Sarah. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Lumapit ako kay Mama at niyakap siya. Walang nagsalita sa aming dalawa. Alam kong kahit magtanong pa ako ngayon, hindi niya ako sasagutin, ngunit gusto kong maramdaman ni Mama na nandito lang ako. Mga anak, hayaan niyo na yung mga hugasin. Ang mga katulong na natin ang gagawa niyan. Si Aling Eva. Tinawag ko na din para maglinis sa kusina. Baka gusto niyo muna magpahangin sa labas. Sigurado ka ba, Mama? Ayos ka lang ba? Oo naman, ayos lang ako. Napuwing lang ako kanina. Medyo madami na din alikabok dito eh. Sige po. Kung may gusto ka pong iutos sa amin, sabihin mo lang po, Mama, ha? Oo anak, sige. Sarah, ako na dyan. Sige po, Mama. Halika muna sa labas. Amelia, Noel, may nagkwento sa akin ng isang balita. Sarah, kailangan natin pakinggan ang pag-uusapan nila, Mama. Teka, saan tayo magtatago? Dito tayo sa likod ng cabinet. Sandali lang. Ayan, hindi tayo dito mapapansin. Lolo, ano yon? Parang humahangos ka, Lolo. Umupo ka muna. Eto po, tubig. Anong balita? May nagkwento sa akin na kanina lang may nakita silang patay na kambing. Hindi ito parang kinain ng mabangis na hayop. Kinain ito ng aswang. Teka, Lolo. Baka marinig tayo ng mga bata. Pinalabas ko lang muna sila. Nasa labas sila ngayon. Ang mga katulong. Wala sila dito sa sala. Naglilinis sila sa kusina at kwarto ang mga katulong. Alam niyo ba ang ibig sabihin nito? Nalalapit na tayo sa araw. Nababalik ulit ang ating mga yaman. Magagawa na ulit natin ang ginawa natin noon. Ngunit Lolo, hindi ka sigurado kung aswang nga yun. Hindi ako nagkakamali. Sinabi sa kwento na bulwak ang lamang loob nito. Halos walang dugo sa katawan. Aswang, yung mga kinikwento sa akin noon ng mga matatanda dito sa baryo. Ang kinakailangan natin ay... Sarah, mukha nagkaroon ng ingay ang pagkalaw mo. Teka lang, Lolo. Parang may narinig ako dito. Kinakailangan nating lumabas. Halika na, Sarah. Tinangay ko agad si Sarah palayo sa cabinet at lumabas kami ng bahay. Hinihingal kong binitawan si Sarah tulad ko, gulat siya. Hinawakan ko siya sa balikat at bahagya siyang nagulat at lumayo sa akin. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Kakaiba ang kanyang mga titig sa akin, parang takot. Napakagatlabi siya at tumingin sa malayo. Alam ko natakot ka din, Sarah. Pero hindi ko alam ang lahat ng to eh. Hindi ko alam na may aswang na totoo sila. Anong gagawin nila sa aswang? Hindi ko alam. Wala akong alam. Sa totoo lang natatakot ako dahil di ko alam kung anong pwedeng gawin ng aswang na yun sa pamilya natin. O ang kabaliktaran? Ano ibig mo sabihin? Oh, wala. Kailangan ko munang mapag-isa, Anita. Teka, saan ka pupunta? Teka lang, Sarah! Saan pupunta si Sarah? Natakot ba siya sa mga sinabi nila, Lolo? Pero anong ibig sabihin nila sa sinasabi nila kanina? Anong gagawin nila sa aswang? At paano babalik ang yaman namin dahil sa mga halimaw na yun? Anak, Anita, Mama! Nandito po pala kayo. Bakit po? nasaan si Sarah? Umalis po. May bibilin lang doon sa kabilang kanto. Ganun ba? Maaari mo bang sabihin sa kanya na simula ngayon, manatili lang kayo sa kwarto. Huwag kayong lalabas dahil delikado. Lalo na si Sarah. Po? Anong delikado? Saan po? Hindi ko maipapaliwanag ito ngayon, anak. Basta't sundin niyo lang ang sinabi ko. Ma, ayos lang po ba lahat? Kung sakala may kailangan ako maitulong, pwede naman po ako na... Oo naman. Walang problema. Sadyang nagiging delikado na ang paligid. Hindi na ako nakapagtanong sa sinabi ni Mama. Hindi pa din mawala sa isipan ko ang mga sinabi nila kanina. Hinintay ko si Sarah sa labas pero umabot na ng hapon, hindi pa siya dumadating.
kaya nagpasya akong pumasok muna sa kwarto at nagpahinga. Gusto ko sanang hanapin ang daan na sinasabi nila lolo pero alam kong hindi ngayon ang tamang oras dahil maaaring malaman nila mama ang balak ko. Bigla naman pumasok si Aling Eva at binigyan ako ng gatas. Ngumiti lang siya sa akin at mukhang may gustong sabihin pero hindi niya pinagpatuloy. Pagkatapos niyang magbigay sa akin ng gatas, lumabas na siya kaagad. Kinagabihan, nagising ako. Wala si Sarah sa tabi ko. Tumayo ako kahit pa nakakaramdam ako ng antok saka pumunta sa kusina. Hindi ko nakita sila mama. Hindi ko alam kung nasa kwarto ba sila. Babalik na sana ako ng kwarto nang may marinig akong yapak ng tao na dumaan sa aming pinto. Pumintig ang puso ko at naglakad ako papalapit doon. Dahan-dahan na parabang may kapahamakan na haharap sa akin. Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang malamig na hangin. Sino yun? May tao ba dyan? Parang may nakita ako mabilis na naglakad dito. Kailangan ko ng gaserang to. Ang dilim sa likod ng aming bahay. Teka, ano itong nakikita ko? Paan ng hayop? Bakit to nandito? Teka, ang kwento nila mama na aswang. Aswang! Isang aswang! May nakita ako aswang sa likod ng aming bahay. Ang kanyang mga mata ay pula at ang kanyang katawan ay itim. May mahaba itong kuko at ang dila nito. Anak, anong nangyari? Narinig kitang sumigaw kanina. Mama, may nakita ako aswang sa labas ng bahay. May aswang! Aswang! Halika sa kwarto mo, anak. Dalian mo. Natatakot ako, Mama. Paano kung saktan tayo ng aswang? Huwag kang matakot, anak. Huminga ka ng malalim. Huwag mo lakasan ang boses mo. Natutulog na si Lolo at Papa mo. Opo. Atin lang ang lahat ng nakita mo, anak, ha? Ano ibig mong sabihin, Mama? Huwag mo munang sabihin sa kahit sino ang nakita mo. Maaari kasi magkaroon ng gulo sa mga tao. Pero delikado po ang mga aswang, Mama. Alam ko, Anita. Pasensya na at hindi ko agad masasabi ang totoong dahilan. Ipangako mo lang na tayo lang ang nakakaalam nito. Opo, Mama. Pero kailangan ko ding malaman ng totoo. Kasama po ako sa pamilya. Anak mo ko. Ay, hindi ngayon, anak. Hindi ito ang tamang panahon. Napakagatlabi ako sa sinabi ni Mama. Kating-kati na akong sabihin na narinig ko ang usapan nila kanina pero ayaw kong masira ang plano ko. Wala akong nagawa kundi tumango. Hinalikan ako sa noo ni Mama at umalis na sa aking kwarto. Napayakap ako sa unan at hindi nagtagal pumasok si Sarah. Walang emosyon ang kanyang mukha. Agad akong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa kamay. Sarah, ayos ka lang ba? Nag-alala ako. May nakita ako aswang kanina. Gusto ko magpahinga, Anita. May nangyari ba? Bakit ngayon ka lang dumating? Hindi ko kaya makipag-usap ngayon, Anita. Huwag ngayon. Sigurado ka bang ayos ka lang? Teka, may dugo ang mga daliri mo. May sugat ka? Wala ito. Huwag mo nang pansinin. Matulog ka na. Bakit? Anong huwag pansinin? Teka, ang damit mo din may dugo. Nakasagupaan mo Sinabi ba? ko na sa'yo ayaw ko ngayon ng kausap. Ano ba? Sarah, nag-aalala lang ako sa'yo. Hindi ko yan kailangan. Kung ayaw mo masaktan, lumayo ka sa akin. Tumalikod siya sa akin at pumunta sa kanyang kama. Gulat akong napatitig sa kanyang likod. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na sumigaw at nagbanta sa akin si Sarah. Mabagal akong naglakad papunta sa aking kama at humiga. Wala nang nagsalita sa aming dalawa pero hindi pa din mawala ang pag-aalala sa aking puso. Iniisip ko, paano kung nakita niya ang aswang sa labas at paano kung sinaktan siya? Hindi nagtagal, hindi ko namalayan na inaantok na ako hanggang sa nakatulog na ako. Hindi ko alam kung ilang oras akong nakatulog pero bigla kong naramdamang may tumabon sa aking mukha ng unan. Mabilis akong gumalaw pero masyadong mabigat ang nakadagan sa akin. Pilit akong kumawala pero hindi ko na kaya hanggang unti-unti kong nararamdamang nawawalan ulit ako ng malay.
Anita, ano problema? Binabangungot ka na naman ba? May balak pumatay sa akin. Ano? Anong ibig mong sabihin? Kagabi, may tumatabo ng unan sa akin mukha. Hindi ko alam kung sino. Mukhang nananaginip ka na naman ng masama, Anita. Wala namang nangyari sa'yo paggabi. Anong alam mo? Itulog ka. Pasensya na. Masyado marami nangyayari sa akin, Sarah. Hindi ko sinasadya maging sarkastiko sa iyo. Hindi, ayos lang. Ako din, gusto kong manghingi ng tawad sa pagsigaw ko kagabi. Nag-alala lang ako sa iyo noon. May nangyari ba? Ha? Hindi ko din alam sa sarili ko. Hindi ko maipaliwanag bakit nag-iibang emosyon ko. Sarah, kung may bumabagabag sa iyo, sabihan mo ako. Magkapatid tayo. Alam ko kung may mali o may problema ka. Ano? Ano yun? Bakit? Gusto ko lang itanong sa'yo. Anong tingin mo sa mga halimaw? Halimaw? Anong ibig mo sabihin? Masasama? Nananakit ng tao? Paano kung hindi sila nananakit ng tao? Eh di bakit sila tatawaging halimaw? Dahil sa itsura? Dahil nakakatakot ito? Kung ano man yung bumabagabag sa iyo, Sarah, ito lang masasabi ko. Tama ka. Hindi lahat ng halimaw ay masama. Pero hindi mo rin minsan masisisi ang iba na ganun ang pagtrato kung sa pisikal na anyo mukha nga silang halimaw. Natatakot ako. Saan? Sa halimaw? Hindi siya nagsalita. Lumapit siya sa akin at niyakap ako. Nalilito akong niyakap siya pabalik. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin pero habang nagtatanong siya, hindi ko mapigilang maalala ang aswang na nakita ko kagabi. Hindi ako ginalaw nito pero dahil sa nakakatakot nitong anyo, parang may ginawa pa din itong masama. Lumayo ako sa kanya at napagdesisyonang hindi ko muna ngayon sa kanya ikikwento ang nangyari kagabi. Mamaya na lang kung sakaling maayos na ang pakiramdam niya. Sabay kaming lumabas at pumunta sa hapag. Nakita namin si Lolo, Papa at Mama na nasa hapagkainan. Napatingin ako sa mga katulong namin at napansing hindi ko nakita si Aling Eva. Sarah, nakita mo ba si Aling Eva? Palagi ko siya nakakitang kasama si Mama sa pagluluto ng pagkain. Pero ngayon, Anita, Sarah, nandito na ang pagkain. Tatawagin ko pa lang sana kayo. Opo, Mama. Maraming salamat po sa pagkain. Maraming salamat po sa pagkain, Mama. Walang anuman. O siya, kumain na kayo. Kung kailangan mo pa ng gulay, Sarah, sabihin mo lang. Opo, Mama. Hindi ka ba talaga kumakain ng kahit na ano, maliban sa gulay? Opo, eto lang ang kinakain ko. Hindi ba matabang may asin? Ayos lang po. Hindi na po kailangan. Masarap po kung walang ibang sahog. Oh, ganun ba? Pero eto, subukan mo. Lolo, sinabi na po ni Sarah na ayaw niya sa asin. Bakit mo nilagyan ang pagkain niya? May mali ba sa ginawa ko? Pinapatikim ko lang naman sa kanya ang hindi niya nagagawang kainin. Masarap yan, Iha. Pero, Bakit ba parang balisa ka, Amelia? Asin lang yan. Kumain na tayo. Sarah, pasensya na. Hindi ko to makakain. Ha? May sinabi ka ba, Sarah? Oh, bakit hindi mo kinakain, Iha? Huwag mong sabihing magsasayang ka ng pagkain. Hindi pa po ako nagugutom. Hindi nagugutom. Bakit umupo ka sa lamesang ito kung hindi ka naman kakain? Lolo, wag mo naman pong pagalitan ang bata. Abat, walang respeto ito sa pagkainan. Alam mo naman ang sitwasyon natin ngayon. Hindi ito ang tamang oras para magwaldas ng pera. Para sayangin lang. Lolo, hindi na po din pala akong gutom, Lo. Magsasama na lang kami ni Sarah. Ano? Anong mga klaseng bata ito? Anak, ako nang bahala dito. Tumango ako at tinawakan ang kamay ni Sarah at umalis. Narinig namin ang tawag sa amin ni Lolo pero hindi ako lumingon. Ngayon lang ako lumaban sa matanda ng ganito. Hindi ko alam kung bakit ito ang nararamdaman ko. Lumingon ako kay Sarah na nakatungo.
Hinawakan ko ang balikat niya kaya tumingala siya sa akin. Hahanapin natin ngayon ang daan na sinasabi nila Lolo. Ha? Ngayon? Oo, masyadong marami sikretong pamilya ko. At gusto ko malaman kung anong tinatago nila sa akin. Sige. Pero saan tayo magsisimula? Sa likod ng bahay. Sa bandang ilalim kung saan pwedeng may mahanap tayong lagusan. Tara! Anita, anong iniisip mong tinatago ng magulang mo sa'yo? Di ako sigurado pero para may kinalaman to sa paniniwala nila eh. Ang paniniwalang kapag ginawa nilang plano nila, yayaman ulit kami. Wala kang alam na kahit ano tungkol dito? Wala. Kaya gusto ko mauna sa kanila sa paghahanap. Teka, Anita, may nakita akong kakaibang pagkakaayos ng dahon. Saan? Ano yun? Ayun o, parang... Lumapit kami doon at napansin ko nga ang sinasabi ni Sarah. Mukhang may pumapasok dito at base sa pagkakagulo ng mga dahon, hindi pa lang matagal na mayroong pumasok sa daang ito. Lumapit ako kay Sarah. Hindi ako makapaniwalang nahanap namin ito agad ngayon. Napakaganda ng pagkakatago nito. Tumango kami sa isa't isa at binuksan ang lagusan. Anita, mukhang hindi tayong unang pumasok nito ngayon. May bakas ng kandilang natunaw dito. At mukhang hindi pa lang ito matagal. Tama ka. May posibilidad na nahanap na din to nila Lolo. Pero anong tinatago nila dito? Mga yaman? Pero paano kung mahuli tayo? Kumakain pa sila. Halika na. Eto, pailawin natin tong kandila. Ang lugar na to, nakakapanindig ng balahibo. Anong ginagawa dito ng pamilya ko? Oh, Sarah, may problema ba? Ba't tuminto ka? Wala. May nakita lang ako. Anong nakita mo? Ayun, isang manika. Isang maduming manika? Kalisaan to? May bata sa loob? Pamilyar sa akin ang manikang yan. Halika, mukhang papunta na tayo sa isang kwarto. Dalian natin, Sarah! Teka, may naririnig akong ingay mula sa isang babae. Teka lang, eto na. Anita, bakit? Anong nasa loob? Ano mga to? Mga bungo? Nanginig ang tuhod ko sa nakita ko. Hindi ako makapaniwala. May ganitong tinatago ang mga magulang ko. Napaupo ako at lihim na napaiyak. Nakita kong naglakad papasok si Sarah at lumapit sa isang bungo. May tinignan sa dito bago na pahagulgol. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Lalapit sana ako sa kanya nang biglang may narinig akong kaluskos. Itinapat ko ang kandila doon at nagulat ako nang makita ko ang isang pamilyar na babae. Manang Eva, bakit ka nakatali? Sino may gawa nito sa inyo? Mga demonyo kayo! Kayo ang totoong mga halimaw! Sarah, anong ibig mo sabihin? Anong halimaw? Matagal ko na kayong hinahanap. At hindi ako makapaniwalang matagal na pala ako nandito sa inyong lungga. At ako ang sunod yung papatayin. Kaya pala pamilya ng boses ng matandang yun. Siya ang nanakit sa mga magulang ko. Napakatanga ko! Hindi kita maintindihan, Sarah. Anong nangyayari sa'yo? Ang balat mo? Ang mga mata mo? Lahat pa ng pagkikisama mo sa akin ay plano lang! Anong ibig mo sabihin? Hindi peke ba kayo tungo ko sa'yo? Sinungaling! Eto ng ebidensya! Papatayin kita! Ipaparamdam ko sa kanila kung anong pakiramdam ng mahula ng pamilya! Sarah! Lumayo ka sa akin! Ikaw ang aswang na nakita ko na isang gabi! Tama ka! Ako nga! At binabala ko sanang sabihin sa yung totoo para patunayang hindi ako masamang aswang. Pero hindi na kailangan. Papatayin kita! Anak ko! Anita! Mama! Si Sarah! Isang aswang! Sarah, makinig ka sa akin. Alam kong galit ka lang kaya mo ginagawa ito. Pwede pa natin itong maayos. Mapag-usapan. Anong dapat pag-usapan? Pagkatapos yung gawin to sa pamilya ko. Ang sabihin mo lang, inampun mo ako para gawin din ang kaparahong ginawa niyo sa pamilya ko. Anong ibig sabihin ni Sarah, Mama? At hindi ka gulat nang makita mong anyo niya? Alam mo na bang aswang siya? Anak, Sarah, makinig mo na kayo sa akin, hindi? Sa wakas, nauulog din sa ating bitag ang aswang. Sinasabi ko na nga bang
Isa siyang aswang. Hindi kumakain ng lutong pagkain at umiiwas sa asin at bawang. Lolo, paano? At ikaw, balak mong itago sa pamilya natin. Matagal na nating hinahanap ang nilalang na ito. Lolo! Isa kang suwail. Walang patutunguhan ang pagiging malambot ng puso mo. Tumingin ako kay Mama na parang nawalan ng lakas. Tumango na lamang siya. Naluluha akong tumingin sa pamilya ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin ko. Ang pamilyang kinabibilangan ko ay mamamatay tao. Tumingin ako kay Sarah at galit itong tumingin sa akin. Ilang saglit lang nakita kong mabilis siyang lumapit sa akin at hinambalos ang ulo ko sa sahig. Agad akong nakaramdam ng hilo. Narinig ko ang sigaw ni Mama at Papa at ang putok ng baril. Tumingin ako kay Sarah na sumugod kay Papa kaya nabitiwan ito ang baril bago nag-iwan ng kalmot sa mukha nito at lumabas. Wala na ako halos marinig. Lumapit sa akin si Mama at hinawakan ang aking ulo. Unti-unting bumibigat ang aking paghinga hanggang sa mawalan ako ng malahi. Nagising na lang ako nang may maramdaman akong malamig na panyo na dumapo sa aking pisngi. Dahan-dahan kong binuksan ang mata ko at may nakita akong doktor. Ang personal naming doktor. Nilibot ko ang aking paningin. Nasa kwarto ako at nasa gilid si Mama, lihim na umiiyak. Mama! Anak, Dok, gising na ang anak ko. Mama, nasa si Sarah? Dok, pwede ba muna kaming maiwan ang anak ko? May pag-uusapan kami at mukhang maayos na ang kanyang kalagayan. Tatawagin ka na lang namin ulit kung sakali mang kailangan. Anak, salamat naman at gising ka na. Anong pakiramdam mo? Nasa na kapatid ko? Si Sarah. Anong ginawa niyo sa kanya? Anak, wala na si Sarah. Umalis na siya. At 2 araw na simula nang hindi siya nagpapakita. Mama, kailangan ko ng paliwanag mula sa umpisa. Mababaliw na ako sa kakaisip. Nagmamakaawa ako. Anak ko patawad. Ang pamilya natin noon na hindi mayaman. Mahirap lang tayo at halos wala din tayo makain noon isang araw. Pero isang araw, galing ang lolo mo sa isang bayan at may nakapagsabi sa kanyang ang mga aswang ay nagbibigay ng swerte. Sa una, hindi kami naniwala ng papa mo. Sanggol ka pa lang nung araw na yon. Hanggang sa kumalat ang balitang may kumakain ng mga patay na hayop sa ating baryo. Kakaiba ito at halatang gawa ito ng isang halimaw. Huli na nang malaman namin yun ay patibong ng lolo Fernando mo para papuntahin ang mga aswang sa baryo. Hanggang sa isang araw nakahuli ng mag-asawa ang lolo. Ngunit kalaunan ay nakawala din ito. Hanggang sa nakita na lang namin siya may pinatay na isang tao. Mama, hindi ako makapaniwala gagawin yun ni Lolo. Kahit din ako anak, hindi ko alam na ang lalaking pinakasalan ko ay may pamilyang ganito. Ngunit wala akong nagawa. Dahil laging duwag ako anak. Lumaki din ako sa pamilyang walang ginawa kundi utusan ako na dapat ako'y masunurin. Hindi sumasagot. Nadala ko ito hanggang ngayon. May takot pa din ako sa aking puso sa tuwing iniisip kong sumasalungat sa sinasabi ng iba. Kaya patawarin mo ko anak sa mga nakaraang araw na hindi ko kayo napagtatanggol. Anong nangyari sa taong pinatay ni Lolo? Ginawa niya itong patibong muli. At sa ikalawang pagkakataon, nahuli na niya ang pamilyang aswang. Anong ginawa ni Lolo sa mag-asawa? Kinilong sa malibay na silid. Ang nakita ninyo kanina hanggang sa mamatay ang mga ito sa loob mismo ng ating bahay. At simula noon, sa hindi malamang dahilan, lumago ang negosyo ng ama ni Noel at naging mayaman tayo. Sa totoo lang, hindi ko alam kung totoo ba talaga nagdala ito ng yaman sa atin o nagkataon lang. Totoo nga sinabi ni Sarah. Hindi siya ang halimaw kundi ang pamilya natin.
Anak, patawarin mo At ko. gagawin naman ngayon ni na lolo at papa ang lahat kay Sarah. Napakawalang hiya, Mama! Pero gagawin natin to para sa... Hindi natin kailangan ng yaman, Mama. Ang kailangan natin, pagbayaran na ginawa natin sa lahat ng mga tao at sa pamilyang yun. Napaiwas ng tingin si Mama habang pinupunasan ang kanyang luha. Magkahalong galit at sakit ang nararamdaman ko. Bigla kong naalala ang naging reaksyon kanina ni Sarah. Dumagundong ang dibdib ko at saka tumingin kay Mama. Hindi ko alam kung kaya ko pang tanggapin ang sunod na sasabihin ni Mama, pero kailangan kong malaman ang totoo. Humarap ako sa kanya at pinahid ang aking luha. Mama, sagutin mo ako ng tapat. Alam mo na ba noon pa na aswang si Sarah? Anak. Huwag mo susubukan magsinungaling, Mama. Si Sarah. Siya ang anak ng pamilyang namatay. Nalaman ko lang ito na makita ko siyang isang araw na umiiyak sa likod ng malaking puno habang puno ng dugo ang katawan. Itim ang balat nito. Mapupula ang mga mata at mahahaba ang kuko. Katulad ng mag-asawang nahuli ni Lolo Fernando. May karne sa tabi nito. At doon ko nalaman na may anak pala sila. Naawa ko sa bata. At nang maramdaman ng batang ito na may papalapit sa kanya, agad itong tumakbo papalayo. At noong bagyo, nang pinakilala mo siya sa akin, hindi ko alam na siya pala ang anak ng mga aswang. Napagtanto ko na lang ito na makita ko ang pagpapalitan niyo ni Sarah. Nung isang araw na umalis siya sa bahay para manghuli ng mababangis na hayop para kainin. Hindi siya pumupunta sa punto ng mga magulang niya, anak. Naghahanap siya ng makakain dahil hindi sapat ang hilaw na gulay. Ang kapatid ko ay ang anak ng pamilyang pinatay ng pamilya natin. Naalala ko na siya ang batang nakita ko nung bagyo. At nung araw na natagpuan ko siya, hindi niya masabi sa akin ang totoong dahilan kung bakit wala siya mga magulang. Dahil alam niya kapag sinabi niya, baka matulad siya sa mga magulang niya. Sa murang edad, Mama. Ang demonyo natin. Mga halimaw tayo. Patawarin mo ako. Gusto kong itama ang lahat kaya inampun ko siya. Hindi ko lang alam na... Pero ano nangyari ngayon, Mama? Mangyayari ulit sa kanya nangyari sa magulang niya. Patawarin mo ako, Anita. Hindi. Kaya ko pang itama mga pagkakamali natin. Hindi pa huli ang lahat. Anong ibig mo sabihin, anak? May sugat ka pa. Wala ito, Mama. Gagawin ko ang tama kung hindi mo kaya. Ayoko may mamatay pa ulit dahil sa atin. Anak, Patawarin mo ako, Mama. Naiintindihan kita. Dahil alam ko mahirap din ang pinagdaanan mo nung bata ka. Pero kung magiging tulad ako, mas maraming tao madadamay. patawarin mo ako, anak. Kailangan pumunta sa daan yon. Baka kung anong gawin nila kay Aling Eva. Pero anak, ayoko mapahamak ka. Mama, ito ang tanging paraan. Ang tamang paraan. Tinanggal ko ang mga nakaturok sa katawan ko at lumabas ng kwarto. Nakakaramdam pa ako ng hilo pero pinilit kong lumaban. Narinig ko ang paghagulhol ni Mama. Gusto ko siyang yakapin pero mas nangingibabaw ang galit ko sa pamilya namin. Paglabas ko ng bahay, bumungad sa akin ang madilim na paligid. Gabi na. Agad akong tumakbo papunta sa likod bahay at malayo pa lang ako may narinig na akong ungol ng isang babae. Papatayin ko kayong lahat! Wala kayong mga puso! Hawakan mo ng mabuti ang tali, Noel. Baka makawala. Huwag kang mag-alala. Hindi na ulit ako nito makakalmot. Ang tibay mo din na. Sa oras na makulong natin ang aswang na ito, mangyayari na ulit ang pinapangarap natin. Magiging mayaman na ulit tayo. Hindi na ako ulit magiging mahirap. Maipamumukha ko na ulit sa mga taong nangihila sa akin sa baba na ako pa din ang pinakamataas. Mga walang utak! Hindi nyo ikakayaman ang pagkamatay ko! Hindi ako swerte na sinasabi nyo! Wala kang alam, Iha. Ganito din ang ginawa namin sa mga magulang mo. At tingnan mo, ang nangyari sa bahay na ito. Pagbabayaran nyo lahat ng ginawa nyo sa pamilya ko! Pasok mo na yan doon, Noel.
Butburan mo ng asin para hindi makalaban. Bitawan niyo ako! Kailangan kong puntahan si Sarah. Anak, sandali lang. Huwag kang pupunta doon ngayon. Wala kang laban sa kanila. Hindi. Kailangan ko iligtas si Sarah. Para ko na siyang kapatid. Alam ko, anak. Pero kinakailangan natin ng magandang plano para pakawalan si Sarah. At paano kung maging huli ng lahat? Pinapangako ko, hindi yan ulit mangyayari. Lalaban na ako, anak. Hindi ko nahahayaang pangunahan ako ng takot at duwag. Niyakap ako ni Mama at bumalik kami sa bahay. Pinahiga ulit niya ako sa kama dahil ilang minuto lang papasok na ulit sila Papa. Hindi nga nagtagal, pumasok sila. Nakita ko ang saya sa kanilang mga mukha. Nakita ko ang kalmot sa mukha ni Papa. Namamaga ito pero parang wala lang ito sa kanya. Gusto kong maggalit, sumigaw pero alam kong masisira ang plano namin kapag ginawa ko yun. Lumapit sa akin si Papa at tiningnan ang kalagayan ko. Masyado bang malakas ang pagkakahampas ng ulo niya sa sahig? Medyo pero naagapan ng doktor. Maayos ang pakiramdam niya ngayon. Dapat talaga hindi lang 3 beses kong hinampas ang babaeng yun. Kulang pa yun sa ginawa niya sa anak ko. Huwag mong pangunahan ang galit mo. Hindi siya maaaring mamatay agad. Papa, bakit niyo to ginagawa kay Sarah? Anak, Anita, kinakailangan natin yung gawin dahil ang mga aswang ay mapanganib sa mga tao. Pero mabait si Sarah. Hindi niya ako sinaktan. Hindi mo lang alam, baka may plano na siya. At ito ang natatanging paraan para bumalik ang yaman natin, Anita. Lumulubog na ang kumpanya. Kinakailangan natin ng swerte. Pero bakit? Bakit aswang? Yun ang iniutos sa akin ng mangkukulam noon. At nang gawin namin noon, nagkatotoo ang lahat. Tama ang Lolo Fernando mo. At saka hindi ko pa nakikwento sa'yo. Ang buhay ng papa mo noon. Dati akong mahirap. Palaging kinukot siya dahil walang pera. Nagmaging mayaman tayo dahil dito, lahat sila ay pinupuri na ako. May kapangyarihan na ako sa mga tao. Lahat gusto na ako. At hindi masama ang ginagawa natin. Ginagawa lang natin ng pabor ang kaligtasan ng mga tao. Pero si Aling Eva, bakit siya kasama? Siya ang alay, anak. At huwag kang mag-alala. Binayaran na namin ang kanyang pamilya. Walang magsasalita sa kanila. Mukhang may tumatawag na sa akin galing sa kumpanya. Sandali lang. Magpahinga ka na, anak. Kinakailangan mo ng lakas. Huwag kang mag-alala, Iha. Makakalimutan mo din ang pangyayaring ito. Hindi ko na kaya, Mama. Anak, gagawin natin ang plano bukas ng gabi. Kailangan lang natin magpanggap na ayos lang ang lahat hanggang sa umalis sila bukas. Ang kalagayan ni Sarah, hindi ko halos maisip ang kanyang pinagdadaanan ngayon. Huwag kang mag-alala. Ililigtas natin siya. Napayakap ako sa unan at hinawakan ako ni Mama sa balikat. Buong gabi hindi ako halos makatulog dahil pumapasok sa isipan ko ang paghihirap ngayon ng itinuring kong kapatid. Kinabukasan, nagising ako dahil sa pagbukas ng pinto. Nakita kong pumasok si Mama at hinawakan ako sa braso. Pagod akong tumingin sa kanya. Nakita ko din ang pagod at pagsisisi sa kanyang mukha. Napabuntong hininga siya at umupo sa tabi ko. Tama nga ang hinala ko. Aalis sila ngayong gabi dahil may pupuntahan sila. Paano natin ililigtas si Sarah? Patatakasin natin si Sarah, anak. Hindi dito ang kanyang tahanan. Kailangan niyang pumunta sa mas ligtas na lugar. Hindi ko na ulit makikita ang kapatid ko. Para sa kanyang kaligtasan, Anita. Kung yun lang ang paraan, gagawin ko po. Hindi ka pa ba kakain? Kanina pa kayo sa silid. Lolo, lalabas na po. Ginising ko lang si Anita. Kumain na tayo. Lumalamig ng pagkain sa mesa. Opo, Lolo. Lalabas na po. Kumain na tayo. Ay. Haalis kami mamaya ni Noel.
May aasikasuhin kaming trabaho. Kayo na bahala rito. Opo, Lolo. Huwag kayong mag-alala. Siguraduhin ninyong wala kayong gagawing ikasisira ng pamilya natin. Walang nagsalita sa aming dalawa. Diretso lang akong nakatingin sa aking plato. Pinilit kong kumain at ipakitang ayos lang sa akin ang lahat. Pagkatapos namin kumain, tinulungan ko ang mga katulong na maglinis ng bahay. Kating-kati na ako na pumunta kay Sarah pero ayokong mahuli ako. Dumating na ang gabi. Panay ang tingin ko kina Papa at Lolo na nag-aayos ng mga gamit nila. Umupo ako sa kama at nagulat na lang ako nang pumasok si Papa. Lumapit siya sa akin at ngumiti. Anak, magiging maayos na din ang lahat. Opo, Papa. Pag-iingat kayo ni Lolo. Oo naman, anak. Bukas ng umaga kami makakabalik ng lolo mo. Bibilhan kita ng mamahaling damit. Huwag kang mag-alala. Opo, Papa. Pero hindi naman na kailangan eh. Para sa anak ko ay gagawin ko ang lahat. Bueno, alis na kami. Opo. Ingat po kayo. Magpapahinga na po ako. Umalis na sila. Nasaan si Mama? Anak, kinakailangan na nating kumilos. Umalis na sila. Opo. Masyadong matibay ang pagkakasarado nila ng pinto. Kailangan natin magtulong, anak. Opo, Mama. Eto na. Bukas na. Sa wakas. Halika na po, Mama. Kailangan natin palabasin sila Aling Eva at Sarah. Mauna ka na, anak. Susunod ako. Tumango ako at pumasok. Agad akong nagsindi ng kandila at pumunta sa silid kung nasaan si Sarah. Pagdating ko doon, nakita kong nakahandusay ang nanghihinang katawan ni Aling Eva. Agad akong lumapit sa kanya at tinanggal ang tali sa kanyang katawan. Kasunod na hinanap ng mata ko ay si Sarah. Pero wala siya sa silid. Ibig sabihin, hindi sa tinali nila Papa. Tumayo ako at tatawagin na sana si Sarah nang biglang may marahas na kamay na humila sa akin at hinambalos ako sa pader. Mabilis na gumalaw ang kamay nito at sinakal ako. Sarah! Nandito ako para tulungan ka! Isang malaking pagkakamali na pumasok ka ulit dito! Nasasaktan ako, Sarah! Dapat pala nung gabing yun pinatay na kita! Anong ibig mo sabihin? Nung araw mo na akala mo na nanaginip ka mo'y nagtatago ng mukha mo ng unan. Ako yon. Gusto kitang patayin dahil nawawalan na ako ng kontrol sa sarili ko. Madalas na ako makamoy ng dugo. At yun pala ay kagagawa ng pamilya mo. Para palabasin ang totoong anyo ko. Patawarin mo kami, Sarah. Hindi ko alam na ganito kasama ang pamilya ko. Kadugo mo pa din sila. Kung masasama sila, masama ka din. Anak, ang ano ko... Sarah, bitawan mo siya! Mayo ka kung ayaw mong kainin ko na buhay ang anak mo! Sarah, patawad. Ginagawa namin ito para pagbayaran namin ang mga nagawa namin sa'yo. Sa pamilya mo. Pinapalaya ka na namin. Sa tingin mo, sapat na ang paghihingi ng tawad! Sarah, biktima lang din kami. Natigilan si Sarah sa sinabi ko. Dahan-dahan siyang lumayo sa akin. Ang kanyang nakakatakot na itsura ay hindi na nagbigay ng kaba sa akin. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya at niyakap siya. Ramdam ko ang gulat niya sa ginawa ko. Hindi ako nagsalita. Pinaramdam ko sa kanya ang pagmamahal ko bilang kapatid niya. Dahan-dahan akong lumayo at hinawakan ang kamay niya. May matutulis man siyang kuko, hindi ko yun pinansin. Lumabas na tayo. Maging malaya ka na, Sarah. Anita, patawarin mo ko. Hindi mo kailangang manghingi ng tawad. May karapatan kang magalit. Kinakailangan mo nang umalis, Sarah. Delikado na dito. Kung malalaman nila Lolo na nawala ka, malalagay sa kapahamakan ang buhay mo. Pero kayo, malalaman nila na tinulungan niyo ko. Wala silang malalaman. Halina kayo. At saan kayo pupunta? Noel, paano? Akala nyo hindi namin mahalata? Totoo nga ang sinabi ni Lolo. Gagawa kayo ng kalokohan. Narinig ko ang usapan nila ng anak mo, Noel.
Mga suwail! Tama na po ito, Lola, Papa. Hindi na tamang ginagawa natin. Wala kang alam, Anita. Wala tayong ginagawang masama. Lahat ng ito'y mali, Papa. Kinikimkim ko lang ang lahat pero ngayon hindi ko na kaya. Mas masama pa tayo sa mga aswang. Minamanipula ka lang ng aswang na yan. At si Aling Eva, siya, aswang din ba siya para tadasin ang lahat ng to? Matagal na natin siyang katulong. Para ko na din siyang nanay. Tumahimik ka! Napasinghap ako nang makita ko ang dala ni Papa. Isang baril, nakatutok ito kay Sarah. Agad akong kumilos para pumagitna sa kanilang dalawa. Nagulat si Papa sa ginawa ko pero determinado akong tumitig sa kanya. Sinabihan niya akong umiwas pero hindi ako gumalaw. Nagulat na lang ako nang biglang sumugod si Sarah kay Papa at kinalmot ang braso nito dahilan para mabitawan ni Papa ang baril. Mabilis akong kumilos at kinuha ang baril sa sahig. Napahiyaw si Papa sa sakit at galit na tumingin kay Mama. Tignan mong ginagawa ng anak mo. Hinahayaan akong saktan ng aswang na yan. Gumising kayo! Dapat nagtutulungan tayo! Hindi! Wala na tayong sasaktan pang ibang tao, nilalang. Amelia, alam mo ang dapat mong gawin. Akin ang baril! Mama, alam natin kung anong tama. Hindi! Hindi! Hindi na ako papayag na maging sunod-sunuran. Ayoko ng lahat ng ito. Ayoko na maging sangkot sa kasamaan ninyo. Mga walang respeto! Binibigay namin ang lahat sa inyo tapos ito ang ibabalik nyo sa amin? Mabilis na lumapit sa akin si Papa pero ang pumagitna naman ngayon ay si Sarah. Ngunit imbis na matakot, naglabas si Papa ng asin at itinapon ito kay Sarah dahilan para mangisay-isa sa sakit. Agad akong lumapit sa kanya at pagtingala ko naramdaman ko ang higpit ng hawak ni Papa sa kamay ko. Sumigaw ako at itinapon sa malayo ang baril. Hinila naman niya ako papunta sa harap ni Lolo at isang malakas na sampalang dumapo sa aking pisngi. Wala na akong halos maramdaman. Ang tanging namumuulang ay ang galit sa aking puso. Galit akong tumingala kay Lolo. Kahit kailan, hindi mo ikakasi ang sinasabi mong yaman! Lolo, Wala kang utang na loob! Hindi kami kayang talunin! At anong pinagmamalaki mo? May nagawa ka na ba para sa pamilyang ito? Ipapakita ko sa inyo. Gagawin kong lahat para maging mayaman ng marangal. Akala mo madali lang ang lahat? Makikita mo. Papalayasin kita sa bahay na ito at mamuhay ka na mag-isa. Lolo, wag mo po itong gawin sa anak ko. Dapat lang yan. Dahil hindi siya karapat dapat maging apo ko. Kung mas pinalaki mo siya ng tama, hindi ito mangyayari sa kanya, Amelia. Hindi. Walang mali sa pagpapalaki ko sa anak ko. Wala! Kinuha ni Mama ang baril at itinutok ito kay Papa. Nanlaki ang mata ni Papa at hindi pa man siya nakakagalaw. Pinaputokan na ni Mama si Papa sa paa kaya napahiyaw ito at napaluhod. Sunod niyang tinutok ang baril kay Lolo. Nakita ko rin ang gulat sa mata ni Lolo at bago pa man makakilos si Mama, hinila ako ni Lolo. Napaatras si Mama sa ginawa ni Lolo Fernando. Kung ayaw mo magsama-sama kayo dito, ibaba mo yan. At lahat, maliban sa aswang na yan, lumabas! Wag na wag mong sasaktan ang anak ko! Sundin mong sinabi ko! Mama, hindi. Wag. Anak, patawad. Ngunit kailangan kong gawin nito para sa'yo. Kapag gumaling ako, pagbabayaran mong ginawa mo sa pako. Hindi. Si Sarah. Mama, hindi. Ang kapatid ko. Tumahimik ka! Hindi na ako nakapagpumiglas. Lumabas na kami sa daan at bago pa man ito maisarado ni Mama, nagulat kami nang lumabas doon si Sarah. Ang kanyang mga matay mas naging pula at ang kanyang ngipin ay naging mas matalas. Napatingin siya sa taas at doon ko napansin na napakabilog ng buwan ngayon. Mabilis na kumilos si Sarah na parabang mas lalo siyang lumakas. Narinig ko ang hiyaw ni Lolo at pagligon ko hawak na ni Sarah ang ulo nito. Napabitaw si Lolo sa akin at kinuha agad ni Sarah ang oportunidad para ibalibag si Lolo sa damuhan. Pumalibot ang hiyaw ni Lolo sa buong paligid. Hindi ako makagalaw. Takot akong baka hindi na nakokontrol ni Sarah ang kanyang sarili.
Lumingon ako kay Mama at nanlaki ang mata ko nang makita kong hawak na ni Papa ang baril. Mabilis akong lumapit kay Sarah at isang putok ang umalingaw-ngaw sa buong paligid. Anak ko! Anita! Anita, tinamaan ka sa tagiliran. Sa wakas, nailigtas din kita, Sarah. Hindi mo kailangan gawin to. Aswang ako. Hindi ako nararapat dito. Binalak din kitang patayin. Hindi, Sarah. Mali ka. Kapatid kita. Anita, lumaban ka, Anita. Masyadong maraming dugo ang nawawala sa'yo, anak. Kailangan kang dalhin sa ospital. Teka, may naririnig akong ingay ng mga tao. May mga taong paparating. Hindi ka na makakatakas na halimaw ka! Sarah, pakinig ka sa akin. Magiging maayos ang kalagayan ko. Huwag mo ko alalahanin. Kinakailangan mo nang umalis. Lumayo sa bayang ito. Hindi ko kayang iwanan kayo. At paano ka? Kagaling ako at babalik ako dito. Kinakailangan mo nang umalis bago pa masaktan ka ng ibang mga tao. Tama ang anak ko, Sarah. May plano ako. Kinakailangan lang na hindi ka nila makita. Umalis ka na. Mabuhay ka sa gusto mo at sa lugar kung saan magiging mapayapa ang lahat. Mama, patawad po sa lahat ng nagawa ko. Wala kang kasalanan. Kami ang may kasalanan. Sana'y kung saan ka man magpunta, hindi mo kami kalimutan. Hindi po, Mama. Patawarin mo kami sa ginawa namin sa magulang mo. Mas lumalapit ang mga yapak. Umalis ka na. Babalik ako dito. Babalik ako. Maraming salamat sa lahat, Anita. Mula sa pagpapatuloy sa akin noon hanggang ngayon. Paalam! Mabilis na tumalon sa kadiliman si Sarah bago pa man siya makita ng mga tao. Pagdating nila, nagulat ang lahat sa nakita nila, ngunit ang mas ikinagulat nila ay ang makitang may hawak na baril si Papa. Napatingin ang lahat sa akin at tinulungan nila ako. Tumingin si Mama kay Papa. Nakita ko ang galit sa mga mata ni Mama bago itinuro si Papa. Lumingon naman ako kay Lolo na wala ng malay. Binaril niya ang anak ko at sinasaktan niya ang mga katulong dito. Anong pinagsasabi mo, Amelia? Ang aswang ang may gawa ng lahat ng ito! Nababaliw na siya. Pinalayas niya si Sarah. At ngayon ang anak ko naman ang gusto niyang patayin. Pati si Lolo sinasama niya. Hindi. Walang katotohanan ang sinasabi ng babaeng yan! Tulungan niyo kami ng anak ko. Hindi ko na siya kilala. Hindi na siya ang asawa ko. Itawan niyo ako! May tama din ako ng baril sa paa. Ang babaeng yan ang may gawa! Bitawan niyo ako! Anak ko, dadaling ka na sa ospital. Huwag ka mag-alala. Matatapos sa itong kaguluhang ito, lumaban ka lang, ha? Mabagal akong napatango habang binubuhat ako ng mga tao papunta sa aming kotse. Habang nasa daan kami, hindi ko mapigilang mapapikit. Nagsimulang mamanhid ang katawan ko. Hindi ko na din marinig ang sinasabi ni Mama. Tanging mahihinang tapik lang ang nararamdaman ko hanggang sa tuluyan akong mawalan ng malay. Nagising na lang ako sa isang puting silid. Hindi ko alam kung ilang araw akong walang malay. Napatingin ako sa gilid at nakita ko si Mama na nakatungo habang binabantayan ako. Ginalaw ko ang kamay ko at hinawakan siya sa buhok. Ramdam ko pa din ang sakit ng tagiliran ko, pero mas nangingibabaw sa akin ang saya dahil nagawa naming kalabanin sila Papa. Anak, Anita, salamat sa Diyos at gising ka na. 1 linggo kang walang malay. Mama, Oh, anak, nandito lang ako. ano nangyari? Napuproseso na ngayon ang pagkukulong sa iyong ama. Wala siyang laban dahil maraming nakakita. At tinutulungan din tayo nila Aling Eva at ibang katulong para mas bumigat ang parusa sa papa mo. Si Lolo? Nawalan siya ng alaala, anak. May sakit ang lolo mo. At mukhang yun ang kanyang dahilan kung bakit kinakailangan niya ng pera. Lahat ng ginawa nila may katapat na rason. Pero hindi pa din to sapat para pumatay ng mga tao. Tama ka, anak. At nagpapasalamat akong tinulungan mo akong magbago. Tinulungan mo akong gamitin ang boses ko para lumaban.
Akala ko noon hindi ko ito makakaya. Pero napakagaan pala kapag nagagawa na. Maraming salamat din, Mama, sa pagpili ng tama. Noon pa man alam ko na ang tama, anak. Pasensya na at ngayon lang ako kumilos. Ayos lang. Ang mahalaga, tapos na ang lahat. Tama ka. Mamumuhay na tayo ng mapayapa. Ngumiti ako at dahan-dahang umupo. Inalalayan ako ni Mama. Naalala ko si Sarah at ang sinabi niyang babalik siya. Tumingin ako kay Mama at ngumiti. Alam kong ngayon pa lang nababasa na niya ang sinasabi ng utak ko. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan yun. Alam kong babalik si Sarah. Mabait siyang bata at tinuring ko na din siyang anak. Opo, Mama. At maghihintay ako. Hihintayin ko siya sa bahay. Walang problema, anak. Sasamahan kita. Pero, 1 buwan na lang tayo maninirahan doon. Anong ibig mo sabihin, Mama? Lilipat na tayo doon sa kabilang bayan. Sa isang bahay natin. Ang pinag-ipunan ko. Doon na tayo maninirahan at kakalimutan na ang lahat ng pangyayari dito. Po, pero paano kung hindi pa bumalik si Sarah? Alam kong mahirap, anak. Pero kinakailangan. Mas ligtas din tayo doon. Napakagatlabi ako. Ayaw ko man, naiintindihan ko din si Mama. Wala akong nagawa kundi tumango. 1 linggo ang nakalipas, nakabalik na din kami sa bahay. Pagpasok ko, bumalik ang alaala ko sa lahat. Mula sa pagsasama namin ni Sarah hanggang sa trahedya ng aking pamilya. Pumunta ako sa aming kwarto at nagbabaka sakaling nandoon si Sarah. Pero wala. Umupo ako sa kanyang kama at dahan-dahang humiga. Napapikit ako. Sana makita kita ulit kahit bago kami umalis. Sarah? Mama, ikaw po pala. Kakain na tayo, anak. Opo, pupunta na. Sige, hihintayin kita doon. Anak, malakas ang pakiramdam kung babalik si Sarah. Opo, Mama. Hindi ko lang maiwasang mapaisip kung paano. Ayaw na niyang bumalik. Tinutupad niya ang sinasabi niya, anak. Kung hindi man ngayon, baka bukas o makalawa. Tumango ako sa sinabi ni Mama at puno ng pag-asang naghintay. Pagkatapos namin kumain, pumunta ako sa likod ng bahay. Pumasok ako sa daan at nakita kong wala na doong kahit isang bakas. Wala ng bungo, wala ng kandila o kahit ano. Biglang naramdaman ko ang presensya ni Mama kaya lumingon ako. Niligpit namin ni Manang Eva ang lahat ng pwedeng gawing ebidensya laban sa akin dito. Nasaan po ang natitirang labi ng magulang ni Sarah? Nilibing namin, anak. Hindi lang malayo dito. Gusto kong bisitahin, Mama. Sige, anak, walang problema. Ma, hindi ba galit sa atin si Aling Eva? Sa una, ngunit nakita niya ang lahat ng gabing yun. At nag-usap din kami. Pareho kaming ina. Alam namin ang pakiramdam na pinoprotektahan namin ang mga anak namin laban sa mga taong mapanakit. Nakwento sa akin ni Manang Eva na mayroon din siya noong asawang malupit. Anong nangyari po sa kanya ngayon? Tulad ko, naging matapang siya. Hindi niya hinayaan na ipagpatuloy pa ang pananakit nito sa pamilya niya. Kaya nang hingi siya ng tulong sa mga kapitbahay nila. Ang akala niya ay walang tutulong sa kanila. Pero naghihintay lang din pala sila ng senyas mula sa kanya kung kailangan na nilang tulungan siya. Masaya ako na kawala na din si Aling Eva sa kanyang malupit na asawa. Tama ka. At alam mo, doon ko lang napagtanto ang kahalagahan ng pagpili ng tamang katuwang sa buhay. Hindi natin kinakailangang mga babae na manahimik kung sinasaktan tayo. Ay naman tayo sa mata ng iba. May matapang tayong boses at talino. Tatandaan ko po ito, Mama. Pero huwag mong lalahatin, anak. Hindi lahat ng tao masasama. Nandito na tayo.
Dito namin sila nilipi. Magandang hapon po, Tito, Tita. Sana kung nasaan man kayo ngayon, papayapa ng kaluluwa nyo. Alam kong hindi madali ang pinagdaanan niyo sa pamilya namin. Pero sana mapatawad niyo kami. Pinapangako ko pong babalikan ko ang lugar na to. Palagi ko kayong bibisitahin. Kahit anong mangyari, pananatili kayo nasa alaala namin. Anak, mukhang uulan na. Napatingala ako at tumango. Dumidilim na ang paligid at kinakailangan na naming bumalik. Pero bago pa man ako tuluyang tumalikod, may napansin akong anino. Lumakas ang kabog sa dibdib ko, ngunit pagtitig ko doon, isa lang pala itong sumasayaw na sanga ng puno. Napakagatlabi ako bago sumunod kay Mama papunta sa aming bahay. Nanatili kami ng 1 buwan pa sa bahay at sa loob ng mga araw na yun, hindi bumalik si Sarah. Hindi na siya nagpakita. At ngayong araw sa aming pag-alis, mabigat ang mga paa kong lumabas sa bahay at aalis na sana kami nang biglang mapahinto ako at tumingin sa gilid ng aming bahay. May nakita akong manika. Ang manika ni Sarah. Nawala ito noon at bumalik ngayon. Nangingilid ang luha kong kinuha yon. Mama, bumalik si Sarah. Dumalaw siya sa atin. Tama ka. Kanyang laruan yan. Maraming salamat, Sarah, dahil hindi mo ako kinalimutan. Babalik ako dito. Bibisitahin kita palagi. Alam kong pinagmamasdan mo lang kami ngayon at gusto ko malaman mong ako ang pinakaswerteng bata dahil naging kapatid kita. Kailangan na nating umalis, Anita. Opo, Mama. Sana'y masaya ka na kung nasan ka man ngayon, Sarah. Hindi mo man kaya kaming harapin. Ayos lang. Mahal na mahal kita, kapatid ko. At dito nagtatapos ang kwento ni Lola Anita, mga kasityo pangil. Naway nagustuhan ninyo ang kwento na binahagi ko sa inyo. Hindi naging madali kay Lola na ikwento sa akin ang mga ito. Pero nakita ko din kung gaano siya kasaya habang inaalala ang nakaraan. Kung nagtatanong kayo kung nagkita sila muli, hanggang ngayon hindi pa. Pero hindi sumusuko si Lola Anita. Palagi pa rin siyang bumibisita doon at hinihintay si Lola Sarah hanggang sa kanyang huling hininga. Habang nakikinig sa kwento, hindi ko mapigilang mamangha sa lahat ng aral na natutunan ko. At sana po, kayo din. Kung mayroon kayong gustong ibahagi na katulad na sitwasyon, katulad na pangyayari sa buhay ninyo, ang mga pagmamalupit, pwede niyong ibahagi at i-comment sa baba. Naway lahat ng mga mabibigat ninyong pinagdaraanan ay gumaan na. Muli ako si Rosemary, nagpapaalam at nagpapasalamat.